Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. May edad na ako. At ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay ipinadala ko lamang sa pamamagitan ng aking apo na kakababa lamang ng barko. Isa po siyang listener niyo kaya naman inengganyo niya akong ipadala ang karanasan ko. Patungkol sa isang babae. Kung saan-saan ako nakikitira noon. Sa kadahilan ng bunga ko ng magulo at malaking pamilya. Naisipan kong magsulo. Siguro, nung kabinataan ko ay matatawag mo ng palaboy at halos malaking parte na ata ng Luzon at Visayas ang napupuntahan ko. Makahanap lamang ng pagkakakitaan. Hanggang sa hindi ko namalayan, Sir Seth, na unti-unti na ako nagkakaedad. Hanggang sa makasanayan ko yung ganong klaseng setup o trabaho, Sir Seth. Bali ang ginagawa ko, kunwari ay magkaroon ako ng katrabaho dito sa lugar na ito. Tapos itong mga katrabaho ko ay magiging kaibigan ko at may kakilala sila. O sila mismo ang may mga alam na kasunod na raket. Kukunin ko yan kahit malayo at maliit ang kita. Basta may matutulugan ako o kung ano. Kuminsan pa nga, kahit sa tabi lamang ako ng kulungan ng mga hayop o kamalig, ayos na. Marunong akong makisama sa mga tao. Madali din akong matuto kahit na anong trabaho. Kaya lahat ng pwedeng ipagawa sa akin ay gagawin ko. Basta malinis at desenteng trabaho yon. Siyempre, ayoko naman ng trabaho na ikakasama ko, di ba? Ngayon, Sir Seth, dito na papasok ang hindi ko maintindihang pangyayari sa buhay ko. Yung mga nasabi ko kanina, oo, totoo yung mga yan base sa karanasan ko. Pero hindi ko ibinigay lahat ng detalye na konektado sa karanasan ko na ito. Para kahit papano, magkaroon kayo ng kuryosidad at malaman ng lahat na pwede palang mangyari ito. Kung ano man yon, malalaman nyo sa huling bahagi ng kwentong ito. Napunta ako noon sa sakahan na pagmamay-ari ng isang hasyendero. Gaya ng ibang sender mo, pakyawan ang mga ganito kaya hakot-hakot lamang sa mga tao at arawan ng bayad nun. Ako naman noon ay nakikitulog sa kaibigan kong halos kasama ko na rin palagi sa mga ganitong trabaho. Libre na rin ang pagkain. Simpleng almusal sa umaga. Pagkatapos ay yung mabigat sa tiyan ang pagkain sa tanghali. Sa ika-4 na araw namin doon, gawa ng 5 araw ang inabot namin. Napansin ko ang isang babaeng ito na, ayon sa kaibigan ko ay serbedora ng may-ari ng sakahan. Tinanong ko siya, "Pare, sino yung babaeng yan? Parang ang bango ah." Naalala ko pa noon na sinabi ko, "Paring Rodel, ano ka ba? Si Nene yan. Ilang araw na nga yung nagsiserve dito. Ngayon mo lang napansin. Noong nakarang araw ko pa yung nakikitang nagpapapansin sa'yo eh." Sabi naman itong kaibigan ko na tawagin na lamang nating Makoy. Napatanong ako sa sarili ko noon. Aba, bakit ngayon ko lang ito napansin? Makinis, Sir Seth. Tapos kahit nakasuot ng duster, talaga makikita mo sa hubog ng katawan niya na balingkinita nito. Hindi ko nga napansin na siya yung nag-abot sa amin ni Makoy ng pagkain noon. Ewan ko, lagi naman daw nagsaserve pero hindi ko talaga napapansin eh. Baka sa pagod o ano. Natapos ang tanghalian, maghapon kong hinahanap si Nene. Nakikita ko ito na paminsan-minsan ay dumadaan. Tapos kapag nagkakatama ang tingin namin ay kinakawayan ko ito.
Tapos ay ngumingiti naman siya sa bayhawi ng buhok niya. Napaisip ako. Nako, baka type niya rin ako. Di ba nga sabi ni Makoy, nagpapapansin daw sa akin. Subali, masasabi ko naman siya na hindi naman ganun kakadandahan si Nene. Sa totoo lang, hindi naman siya yung pipong kapansin-pansin ng mga ibang trabahador ron. Mas napapansin pala nila yung isang nagsisilbi din kasi maputi pala. Mahilig lamang siguro sila sa mapuputi, Madelon. Medyo may pagka-moren na kasi si Nene tapos parang hindi na bayos ng buhok pero makapal. Basta, naakit ako sa kung ano meron siya noong nakuha niya lapinsyang ko. Natapos ang trabaho namin noong araw na yon. At habang naghahantay kami ng sahod namin ng hapon na ito, nakita ko ulit itong si Nene na nakapipig sa amin. Ewan ko, talagang binala ko na mula pa ako sa kanya. Tapos ang una kong natanong, may magagalit bang nobyo o asawa kapag kinausap kita? Mulipi si Nene at ang sabi nito, wala daw. Sabi ko, jackpot. Nung araw din na yon, nagtamabutihan kami ni Nene. Sabi ko sa kanya, yung huling araw ko na bukas ka ko, baka umuwi na ako sa amin. O di kaya mapunta na naman sa kung saan-saan. Sumagot ito na kung gusto ko umano ay mamamasyan muna kami bago ako umuwi. Siyempre, sino pa bang hindi Sir Seth? Sabi ko pa noon, isasama ko si Makoy pero sumimangot si Nene at sabi nito, hindi naman kailangan ng chaperon. Nagmumukha tuloy na ako ang babae, Sir Seth. Huling araw ng paglinis namin doon. May isang gabi pa ako para matulog kila Makoy bago ako lilipat sa isa ko pang kaibigan na nangangailangan ng karagdagang trabahador. Pagkatapos ng araw na yun, nagpaalam na ako kay Makoy na mamamasya na mong sablit. At nang magpanong ito kung sino ang kasama ko, hindi ko maglang sabihin na si Nene. Para bang may kumipigil sa akin o may nagdibigta sa akin na isikreto na muna ito. Noong hapon na yan hanggang sa magabi, para bang napakahaba na lahat ata na pwedeng gawin namin ni Nene. Maliban sa, inagawa namin. Kagaya ng pamamasyal, pagkain, pagkwentuhan sa libalan. Inabot kami ng gabi na umabot sa puntong naghantay kami ng swerting biyahe pabalik at tinakad na namin hanggang sa makarating sa lugar na uuwian niya. Medyo nilungkot ako ng gabi yon, lalo na noong hinapig ko si Nene sa bahay nila. Napansin ko na walang katao-tao. Pinanong ko kung nasaan ang mga magulang niya at ang sabi namang niya ay nasa ibayo. Nauuwi naman ng mga ika-apat may oras. Niyakap ako ni Nene bago ito nagsara ng pintuan at nagpaalam. Nakabagsak ang balikat ko habang pauwi doon, Sir Seth. Para akong nalugi dahil sa medyo may tanaluan ang sunod kong trabaho pero wala eh. Nung gabi na yon, hindi din ako makatulog. Ginulo ko itong si Makoy. Nag-inuman kami ng nag-inuman pero hindi ko pa rin masabi sa kanyang binaban ako. Hanggang sa wala na palagong tulugan yon. Madaling araw na, maligo na lamang ako at bumayahe papunta sa isa ko pang kaibigan na tawagin na naman nating nato. Sa 2 araw ko pa namang napagtatrabaho doon kina nato. Lagi na akong pula na. Lagi akong napapansin ni nato na wala sa wisyo at panagi bin masisipan ng boss namin. Pabaangkat naman kasi ng mga produkto ang ginagawa namin noon. Napaalkas kami sa mga sasakyan na pagdadala ng mga kung ano-anong produkto na pagmamay-ari naman ng isang negosyante. Hindi maayos-alis sa isip ko si Nene. Kaya naman noong 3 araw ay kinuha ko na naman yung sahod ko. Pagkatapos ay nagpaalam na ako kay Nato na paanta ka noon. Sabi ko, babalik lang ako kina Makoy. Desperado ako.
Takot na pakapakong baka mamaya may ibang pumorma kay Mene. Pagharapin ko doon pagkakipa sa akin ni Nene. Tila ba hindi nagulat ang babae at ang sabi nito, alam niya umanong babalik ako doon. Tinanggap ako ni Nene sa bahay niya. Wala nang ligaw-ligaw na nangyari. Basta pagkapatong ko sa loob ng bahay, ay tila ba nasabi ko na wala na akong ibang pupuntahan, kundi dito na lang. Kaya kong titigan lamang si Nene ng buong araw nang hindi nagsasawa noon. Naging taga-silbi niya ako. Sinasamahan ko siya sa palengke. At bukod sa pagtatrabaho ni Nene sa may hasyendero, ay nag-aalaga din ito ng baboy na ako na ang nag-alaga mula nang pumunta ako sa kanya. Pero syempre, Sir Seth, may mga kakaibang bagay akong mga napapansin o hindi maipaliwanag sa mga panahong naglagi ako doon. Isang gabi, nagising ako na wala sa tabi ko si Nene. Gawa ng yung bahay ay gawa lamang sa hinabing mga kawayan noon. Nakita ko na sa may labas ng kwarto namin ay may bukas na gasera. Umalulong ang mga aso at nagwawalaan ng mga baboy noon. Sabi ko sa sarili ko, ano kayang problema? Bakit gabing-gabi na? Dahan-dahan akong tumayo. Medyo masakit ang ulo ko na hindi ko maipaliwanag. Bumangon ako. Sinilip ko ang labas ng kwarto. At dito, Sir Seth, nakita ko si Nene noon. Nakaharap ito sa nagkukumpulang mga kandila na, kung hindi ako nagkakamali, ay mga kandilang ginawa lamang niya gamit ang mga gamit ng mga sperma sa kung saan-saan niya pinupulot. Nakaluhod ito. Wala itong pantaas na kasuotan. Pero nakatali ang buhok niya. Ito ang hindi ko maipaliwanag sa lahat. Ni hindi ako nakaramdam ng takot. Ni hindi ako nagtaka o napatanong. Ni hindi ako gumawa ng ingay nun. Basta naaalala ko lamang ay andun siya at nagdadasal. Walang pinagkaiba sa mga taong taimtim na nananalangin sa simbahan. Yung boses niya ay tila galit na paiyak. Basta, Sir Seth, andun ako. Nakatingin. Nang patay na niya ang kandila ay nakita kong humarap siya sa akin. Nagsuot ito ng pantaas. Lumapit at yumakap sa akin at sinabihan ako na matulog na. Wala akong pagdadalawang isip na sumunod sa kanya. Humina kami. Hinele niya ako. Sa isang linggong pamamalagi ko ay makailang beses ko siyang nakitang ganon. Pero ni hindi ko man lamang pinagtakhan ang pinaggagawa niya. Sa madaling salita ay tila ba wala ako sa wisyo. May mga gabi din na nagkakaroon ako ng masamang panaginip. May hinahabol umano ako pero humihingi din ako ng tulong sa hinahabol ko. Marami sila. Isang babaeng medyo malaki na. 3 bata. Umiiyak ang mga ito habang tumatakbo palayo sa akin na siyang ang habol ko naman, pero hindi ko maabutan. Magigising ako noon, Sir Seth, na lungkot ako. At kadalasan nga ay maaabutan ko si Nene na nasa labas ng kwarto niya, nakaharap sa kandila. Hanggang sa isang araw noon, sinundo ko si Nene sa may hasyenda. Nakarinig ako ng sigaw mula sa pamilyar na boses. Rodel? Rodel? Ilingon ko ito. Nakita ko si Makoy. Nagkamustahan kami pero nag-aalala ang mukha nito na sinabing, Rodel, hinahanap ka ng pamilya mo sa akin. Pati kay Nato. Kasi si Nato yung huli mong pinuntahan, di ba?
Pumunta dito yung nato na yon. Kasama mo na yung pamilya mo. Nagtaka ako noon. Pamilya. Paano pamilya wala namang maghahanap sa akin? Para akong nakaramdam ng inis kay McCoy noon na sa hindi ko malamang dahilan. Pagkatapos noon ay pila ba malimot ko na inaantay ko si Nene. Labilakad ako panayo. Matapos makapagpaalam kay McCoy. Hindi na ako lumingon kahit may sinasabi pa rito. Nang makanayo na ako at siguro na talaga si McCoy noon. Bigla namang sulpot si Nene. Masaya naman kaming umuwi sa amin. Makalipas pa mga araw ay unti-unti nang bumibigat ang pakiramdam ko. Naramdaman ko ang palalayangat at madalas akong wanang gana sa pagkain. Nakita ko namang nag-aana na si Nene. Pero kahit anong lutuin namin o ihain ay napakabilis kong mabusog. Dito ko din napansin na marunong din palang maglaga ng kung ano-anong halamang gamot ang nobya ko. Madalas niya akong pagkuluan at punasan ng mga lamis-tanis noon. Tapos ito pa. Napapadanas ko na rin siyang nagigisinan na nakaharap sa may kandila. Dati na si minsanan lang pero halos gabi-gabi na itong ginagawa. Hanggang sa isang araw, sa dinami-daming beses ko siyang naakto ang ginagawa yon. Doon lamang ako napatanong kung ano at bakit niya ginagawa ang pagdadasal sa may kandila ng walang saplot. Tila nagulat si Nene sa tinanong ko. Hindi din niya masabi sa akin. Pero narinig ko na nagsalita siya ng parabito. At ang kasunod na mga kataga ay hindi ko na maintindihan. At nang maramdaman kong hinihipan niya ako sa tainga noon, nawala na ang interes ko sa tanong na yon. Lokalipas ang ilang araw, hirap na hirap la akong bubawan. Nakikita ko sa mukha ni Nene yung awa niya sa akin. Ilang beses kong sinabi sa kanya na magpapatingin kami sa doktor pero kampante siya sa sinasagot niya. Wala umanong ba itutulong ang doktor sa problema o dinadala ko. Muli ay pinainom niya na naman ako ng mga nilaga niyang halamang ugap. Nakakaramdam ako ng ginhawa pero panandarian lamang yon. Ilang araw pa lumipas. Palagi na lamang akong tulog. Dumilat man lamang ako isang umaga na tatabi ko na si McCoy. Napatanong pa ako kung anong ginagawa niya doon at kung paaming niya nalaman na nandun ako. Sabi niya, si Nene daw mismo ang nagsabi. Hilanap ko si Nene pansabi ni McCoy. Sadlit daw na namundo para sunduin ang kanyang mga magulang para huningi ng tulong ukol sa kanadayan ko. At ang kasulog na sinabi ni McCoy ay ang mas lalong nagpalito sa akin. At sa kanagayan ko lang. Pare, ang sabi ni Nene, pag menumbanik ka na daw sa Norman at dati mong gawe bago mo siya makilala, dadalim ko daw dito ang mag-iina mo. Gulat na gulat ako nun. Mag-iina. Halo? May pamilya ako. Ito ang nasabi ko kanina sa simula, Sir Seth, na may mga bipali akong hindi na ibahagi o nasabi at that, abi pa yon. Lagdalag man ako sa trabaho, ay dahil may rason ako para sa mag-iina ko yon. Meron akong asawa, si Rita. Totoo niyang parlanan nito. May 3 kaming anak na isang babae at 2 mananake. Ayon kay McCoy, alam minaw ang pagkakayod ko ay dahil sa mag-iina ko. Lahat ng mga kinikita ko ay pinapadala ko at napupunta sa kanila. Wala naman kaalam-alam si McCoy sa nangyari sa akin matapos ang huling gabi naming magkasama, di ba? Ni minsan, hindi din umano ako nagtaroon ng interes sa ibang babae dahil
Bukang bibig ko palagi ang misis ko at ang mga anak ko. Tayaman nagpataka siya nang mapansin ko si Manny na ginawa niya pang biro na. Nakultutuusin naman o, mas mukha ng may anak si Nene kaysa sa maganda kong misis. Maski si Nato ay nagpakabin at ilang beses na ikong hinanap. Kinatuban na lang noon si Vita na baka meron na akong babae pero malay ko ba Sir Seth? Matapos ko talaga makita si Nene ay malimot ko na may pamilya ko. Malinaw ko lamang na walang sinabi si Nene kung paano nga ako ginayuma. Kung sa pagkain ba o sa dasan o kung ano pa. Pwede din namang sa mga kasuotan. Basta alam ko ay konektado sa may tanbilang yon. Noon punta ni Nene si Makoy. Lasabi nito na doon na ako nakatira at hindi maganda ang anagayan ko. Nagalit pa si Makoy kay Nene sa kadahilan na bakit ako nagtadinuan? Bakit inabot pa sa puntong parang mamamatay na ako bago pa nito sinabi? Wala namang maisagot pang danaga pero doon lamang na pagtanto ni Makoy o naalala na etong mga magulang pala ni Nene na halos kasing ibad na lolo at lola niya ay mga bantog noon na mangkukulam, manlalason at manggadayuma. Lumala panahong hindi pa nagpakanayo-layo ang mga rito doon sa baryo nila. Pinaamin ni Makoy si Nene kung ginayuman niya ako. Hindi naman ito nagsinungaling. Sinabi nito na lapipuan niya ako nung unang araw ko pa lamang doon sa may hasyenda. Sir, wala naman ako mapagyayabang buod sa mainay ako at mahilig magpatawa. Kaya hindi ko din maintindihan kung paano maengganyo o nagustuhan ako ni Meme. Hinglalam, dahil nga sa hindi ko siya pinapansin. Pinag-aralan umano nito yung paraan ng panggagayuma sa paraan na naaalaman niya kung paano irituan ng kanyang ina. Take note, Sir Seta. Pinag-aralan at inalanan na. Hindi siya tinuruan na bala magulang niya. Binasingilam sa nakikita noon kasama niya pa ang malariko. Kaya naman hindi siya sigurado na nagawa na ito ng tama. Pero nang magtasama na lang kami, ang buong akaman niya ay ayos na. Yun pala, may kulang umalis sa ritual na hindi niya alam. Kaya naman iba ang bumalik sa sarili kong mismong palalatawan. Ako na ang kinulam o nadayuma. Ako pa ang nakarma o argabyado. Tinigin ni Nene ang ritual na ginagawa gabi-gabi. At mula nang gumalik ang mga magulang nito. Ang kanyang butihing ina ang magpapainom sa akin ng mga halamang ugat na ubod ng payat. Na siyang dahilan para magsuka ako ng malalapot at waiting na laway. Ang ama niya naman ay nagpapausok sa akin gamit ang napakabahong balahibo ng mga manok na panda. Habang lumilipas sa mga araw na unti-unti ako nanumbalik ng lakas, ay unti-unting nawawala ang pagpingin ko kay Nene. Naparipalitan ng muhi at galit. Tanging si Makoy lamang ang pinagkakapiwalaan ko na nagdadala sa akin ng pagkain. Mawaluto niya lamang ang pinagkakatiwalaan ko na. Kapag wala si Makoy, hindi ako kumakain ng kahit na anong gawin kay Nene. Hindi ako makapingin sa mukha niya. Kasi parang gusto ko siya lasaktan. Kahit pabari pa. Nang kaya ko nang tumayo at maglakad, nagdesisyon ako na doon na tumira kina Makoy. Sinabihan na lamang ako ng mga magulang ni Nene kung anong araw at oras babalik para sa patuloy kong pagpapadaling sa bahay nila. Hanggang sa maisagawa ang huling bahagi ng panggagamat, ay plasabing wala nang kung anong sumpa o kulam ang nasa katawan ko. Dogabat nagpapasalamat ako sa mag-asawa. Ni hindi ko na nagilap o hindi na nagpaipa pa si Nene sa akin. Nung nagkita kami ni Lipa at ang mga anak ko,
Grabe yung iyak ko at paghingi ng tawad sa kanila. Dahil wala akong kasalanan. May intindihan naman yun na ito. Hindi pa dito natapos ang panggagamot para makasigurado. Dinala pa ako sa isang seruano. May binaklas sa akin na kung ano nun. Lahat ng dala kong damit na nanggaling kila Nene ay pinasunog. At yung binaklas umano sa pagkatao ko sa katawan ay para kung may naiwan man akong kung ano doon sa bahay ng babaeng ito, ay mapuputo lang ugnayan ko doon at hindi na ako mabalikan pa o kung ano. Gaya ng iba, inalok ako kung babalikan ng sakit si Nene. Dahil hindi lamang gayuma ang ginawa sa akin kundi pati pangungulam. Pero dahil sa ayos naman na ako at alam kong nagawa lamang yun ng babae para sa pag-ibig, pinatawad ko na ito. Hinayaan ko na lamang yon. Bata pa si Nene. Malamang makakakita pa siya ng tunay na pag-ibig. Nag-ipon lamang ako. Pagkatapos ay binenta ko ang ibang parte ng lupa namin. Nagdesisyon na lamang ako na magnegosyo para lagi ko nang kasama ang pamilya ko. At mas lalo kong nilakasan ang paniniwala ko sa may likha. Hanggang sa nakapagtapos ang mga anak ko noon, lahat sila sa kursong gusto nila. Yung tatay ng apo kong nagpadala nito ay naging seaman na nga at sumunod naman sa yapak niya ang isa sa dalawa niyang anak. Naway magsilbing aral ito sa ating lahat, Sir Seth, na may mga bagay sa mundo na hindi natin maipaliwanag. At kung minsan pa, kahit wala naman tayong ginagawang hindi maganda, kapag hindi tayo nag-iingat o naging mapagmatsyag sa mga nakakasalamuha natin, ay baka tayo pa ang mapahamak. Hindi lamang ito yung tipo ng aral na patungkol sa kababalaghan. Pati na rin sa normal na pakikisalamuha natin sa mga tao sa araw-araw. Mga kagiliw, bago natin tapusin ang kwentong ito, isama natin sa ating mga dasal ang namayapang Lolo Rodel. Umanaw ito noong Oktubre ayon sa sender natin na apo niya. Maraming salamat po. Ako si Lucas. Ito po ang ikalawang kwento ko sa channel mo. Sa mga tagapakinig, ako din po ang sender ng karanasan ko sa itim na bato, dun sa mga kwento na may pamagat na maayong udto. 6. Taong 1933. Timpas Panitan, Tapis. Ikinuwento ito ng mama ko sa akin, tungkol sa papa niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Lolo Bong. Paalala ko lang din po sa mga tagapakinig ng mga kwento ni Thelmo. Hindi ko ito ay binahagi para siraan ng lugar. Dahil dito din ako nakatira dati. At masasabi kong masaya naman ang naging kabataan ko. Balik tayo sa kwento. Nung panahon na yon, hindi naman siguro lingid sa kaalaman nating mga nakatira sa mga probinsya kung gaano kahirap at kalayo dati ang nilalakad para lang makarating ka sa kung saan mo gusto. Lalong-lalo na sa mga palengke o sa banwa o bayan na tinatawag. Nung panahong ding iyon, ay pili lamang ang may kuryente sa mga bahay-bahay. Yung iba, tanging gasera o lampara lang ang ginagamit nilang ilaw kapag gabi. Ang lugar na ito dati ay kilala sa usaping lugar ng mga aswang, mambabarang at mga lamang lupa. Bali po, ang angkan ng mama ko ay purong mga manggagamot. Pero marunong rin silang magbigay ng mga hindi kaaya-ayang balik kapag may ginalaw ka o hindi ginawang mabuti sa pamilya nila. Basta kahit anong usaping may kinalaman sa pangkukulam at inggit. Itong si Lolo Bong
ay kilala din na kumukuha ng tuba o lambanog. Siya yung umaakyat sa lubi o niyog para sanggutin o putulin itong dulo para makuha ang tuba at ibenta sa mga kakilala o sa ibang kapitbahay para na rin may pambili ito ng pagkain o mga pangangailangan nila sa araw-araw. Ito ang pinakabod na kwento. 12:00 ng tanghali. Nagsasanggot o kumukuha nga ng tuba sa niyog itong papa ni mama o si lolo. Siyempre, mataas ito. Kaya kitang-kita niya yung mga tao sa baba. So habang nandun siya sa taas, may nakita siyang bata na naglalakad. Mukhang galing pa ito ng school. Habang papalapit ito, ay sa kanya ito namukaan. Anak ito ng pinsan niya. Natawagin na lang natin sa pangalang Makoy. Bali tiningnan niya lang ito sa paglalakad. Hindi niya rin ito tinawag. Nang makarating umano itong si Makoy sa puno ng bayabas, napahinto ito. Marami kasing hinog na bunga nung time na yon doon. Napatingin itong bata at namitas na rin. Yung bayabas na ito, may katabi itong parang balon o hukay na kasing taas lang ng tuhod yung tubig. Kumbaga, parang imbakan lang. Bale si Lolo Bong, nasa taas pa rin nun. Kapag kasi talagang nangunguha ka ng tuba, minsan mas gusto mong tumambay sa taas. Mahangin kasi doon. Maya-maya pa, may naulinagan itong si Lolo. Isang matandang babae. Nakaitim. Mahaba ang mga buhok. Kumbaga ang forma nito, parang isang bruha o mangkukulam. Mula postura hanggang pananamit. Lumapit ito kay Makoy at kitang-kita nito na kinausap na matandang ito ang bata. Medyo kakaiba umano ang pakiramdam ni Lolo nun. Para umanong hindi ordinaryo yung pakikipag-usap ng matandang ito doon kay Makoy. Para itong nag-oorasyon o umuusal ng gasal. Hindi na nagkamali si Lolo nun kasi maya-maya pa, pasuray-suray itong si Makoy at bigla na lamang natumba. Inakay ito ng matanda. Tapos, isinuksok niya yung ulo doon sa mababaw na balon. Para umano niya itong nilulunod. Nagsisisigaw na si Lolo nun. Pero walang ibang tao na nandun, maliban sa kanila. Tanghaling tapat kasi nun. Malamang, nasa loob ng bahay halos lahat ng tao. Nagmadaling bumaba si Lolo dahil sa sitwasyon. Pero para bang hirap na hirap siya na pumanaog. Para umanong nagdadalawang isip siya. Parang may pumipigil sa kanya habang sinusubukan niya. Ang bitbit niya nun, 2 mataas na butong. Yung lagay ng lambanok. Bukod sa matatapon yung butong, sobrang delikado bumaba doon ng ganon kataas. Tapos mabigat pa yung bitbit mo. Hindi pa man nakababa ng tuluyan si Lolo, tumigil yung matanda sa ginagawa niya kay Makoy. Tapos, tumingin yung matanda doon sa direksyon kung nasaan si Lolo. Nakangisi umano ito at patuloy na merong inuusal na parang salta. Yung ngisi doon ito, parang nang aasar. Nakakaloko. Yung tipong pinapakita niya doon kay Lolo na planado at sadya itong ginagawa niya. Natigilan si Lolo nun at paunti-unti naglakad papalayo. Yung matanda doon
sa katawan ni McCoy. Dun na bumalik yung ulirat ni Lolo. Tuloy-tuloy na itong bumaba dun sa may niyugan. Pero nung nasa kalagitnaan na ito, napatigil siya. Bigla kasing tumayo itong si McCoy. Tapos, naglakad pa uwi na parang walang nangyari. Ayon naman sa mama nitong si McCoy, umuwi daw itong bata sa bahay nila. Basang-basa yung buong katawan. Ang hula ng mama nito ay baka dumaan sa ilog o sa uyapad. Ang uyapad sa Tagalog ay palayan na ginagawang fish pond. So hinayaan niya na lang ito. Pinagbihis. Maya-maya, nagsalita ito si McCoy. "Mama, nauuhaw po ako. Pahinging tubig." Yun lang ang sinabi nito. Nung makainom na, ay pumunta na lang ito sa isang sulok at humiga maghapon. Habang nakahiga, para itong hindi mapakali. Parang hindi komportable sa hinihigaan niya. Kamot ito ng kamot sa iba't ibang parte ng katawan. "Anak, ayos ka lang ba? Ano ba kasing ginawa mo?" Tanong ng mama nito nang mapansin yung anak. "Masakit po ang ulo at tiyan ko," sagot naman ni McCoy. Tapos, bigla na lamang itong sumuka. Ang dami nitong sinuka. Pero wala man nang lumabas sa mga nakain niya. Puro tubig lang umano yung nailuwa niya. Nung huminto ito, bigla ulit itong nagsalita. "Ma, naihihilo ako." Nagdeliryo na ito. Tumirik yung mga mata niya. Doon na sumigaw ang mama nito at humingi ng tulong sa mga kapitbahay na kamag-anak rin nila. Itinakbo nila ito sa ospital. Nung time pala na yon, malayo ang ospital sa baryo nila. E ang ospital nun, nasa bayan pa. Kinaya naman ng katawan ni McCoy yung tagal ng biyahe. Nakaabot ito sa ospital, kasama ang mama niya. Dumating din nun yung papa niya na galing pa sa trabaho. Tawagin na lang natin itong Roy. Meron umanong kapitbahay na nagpaalam dito tungkol sa sitwasyon ng anak. Mga ilang sandali pa, lumabas na yung doktor. Galing ito kay McCoy. Kinamusta nila yung anak nila. At hindi sila makapaniwala sa sinabi nito. "Pasensya na po kayo. Pero yung anak nyo, wala na po siya. Binawian na po ito ng buhay." Tulala ang mga magulang ito ni McCoy. At ito pa, ang findings ng doktor. Drowning o nalunod umano yung anak nilang ito. Sobrang pagtataka nila nun. Lalo na yung mama ni McCoy. Siyempre, nakasama niya pa yung anak niya. Umuwi pa ito. Tapos, nakausap pa niya. Nung umaga, habang naghahanda sila para sa burol nitong si McCoy, dumating si Lolo Bong, yung nakakita sa buong nangyari. Agad nitong sinanyasan si Lolo Roy para kausapin. Doon na ikinwento nito ni Lolo Bong yung nakita niya. Humingi ito ng pasensya sa pinsan niya dahil nga hindi nito ipinagpaalam agad yung nangyari. Bukod kasi sa malayo yung tinitirahan ng dalawang magpinsan na ito, kahit nung time na bumaba si Lolo Boy sa niyog, parang may pumipigil pa rin sa kanya na kung sino. Bigla itong magkakasakit na ewan. Basta, hindi siya matuloy-tuloy dun kina Lolo Roy. At ito pa, nakumpirma nila na ang matandang iyon na lumapit kay McCoy ay paryente nila sa ikatlo. Ang paryente po
Ibig sabihin, kamag-anak. Ang ginawa pa umano ito ni Lolo Bong ay sinabihan din yung isang auntie nila. Ang auntie naman nilang ito ay isa ring manggagamot ng lahat ng klase basta may kinalaman sa itim na kapangyarihan. Tapos hindi nga nagtagal, dumating itong auntie nila sa burol. Pagpasok nito, sinabihan niya kaagad si Lolo Roy na kumalma muna. Ang gusto din kasi talaga nilang mangyari nung time na yon ay gumante. Pero hindi ito yung tipong agad-agad. Ang matanda kasi na gumawa nito kay Makoy ay isang malakas at mataas na uri ng mambabara at aswang. Kaya hindi ganun kadali ang gumanti dito. Kumalma naman itong si Lolo. Dahil nga rin, baka kapag nagpadalos-dalos sila, baka siya mismo ang mapahamak. Matapos nilang malaman yung totoong nangyari kay Makoy, yung bangkay nito, kinuha nila sa loob ng taol. Pinagtulungan nila itong buhatin. Pagkatapos, itinapon nila ito sa may bintana. Iilan pa lang yung taong nandun nung time na yon. Pero lahat sila, saksi at gulat sa sumunod na mga nangyari. Pagtama ng bangkay doon sa lupa, yung katawan nito, biglang naging ubod ng saging. Nakatayo pa umano ito. Pero unti-unti na nagiging abo. Yung ibang nandun na hindi kamag-anak at hindi alam yung totoong nangyari sa bata, ay walang nagawa kundi magbulungan na lang. Yung iba naman, nakichismis kung naaswang nga ba itong bata. Yung ataol naman, sinunog nila. Wala namang partikular na dahilan. Siyempre, wala naman na silang paglalagyan. At isa pa, hindi na rin ito pwedeng ibalik kasi nabili na. Ilang buwan matapos mangyari yon sa pamilya ni Lolo Roy, hindi nila inasahan ng mga sumunod na nangyari naman kay Lolo Bong. Ito palang papa ni Mama na si Lolo Bong ay meron ding anting-anting. Ang ginagawa umano nito ay kaya nitong pasunurin o kontrahin yung mga tiktik o wakwak. Hanggat dala niya sa katawan niya ang karga na yon, ay nagsisilbi iyong depensa sa mga nasa kaliwa. At nawawala ang proteksyon niyang ito kapag hindi niya dala o suot. Marahil ay nung nasa niyog itong si Lolo Bong, ay hindi niya ito bitbit. Kaya siguro napigilan siya nung matanda sa pagbaba ng niyog para lapitan si Makoy. Isang gabi, itong si Lolo Bong, umuwi ito galing sa isang kasiyahan. Sa madaling salita, inuman. Lagi itong may dalang itak. Di ba nga, yung mga itak, talagang may mga sukbit yon. Lagi yung nakasuksok doon kapag ang mga matatanda o yung mga lalaki sa atin magsasaka o di kaya maglalakad-lakad lang sa bukirin. Lalo na kapag ginagabi sila o pumupunta sa kung saan. Nung gabi nga na yon, nakainom itong si Lolo Bong. Medyo malakas yung ulan nun at mahirap yung daan na binabaybay nito pauwi sa kanila. Bukod sa mapuno, talagang nung mga oras na yon o nung mga panahon na yon, walang ilaw sa daanan sa probinsya. Tapos, nakita na lamang umano ang katawan nito na wala ng buhay. Ayon sa nakakita, nadulas umano itong si Lolo Bong at nasaksak ng dala-dala niyang itak. Hindi sila ganun naniniwala nun kasi unang-una, yung itak ng mga matatanda, meron yung tagob o takip na nilalagay nga sa bewang at sukbit ito ni Lolo. Kaya paano ito nasaksak
sa ganong pwesto. Napaka-imposible. Unless talagang binunot ito at sinaksak sa kanya. Nung nakita nga ang katawan nito ni Lolo, hinanap nila yung habak o anting-anting. Pero wala ito doon sa katawan niya. Pinagbintangan nga daw nila na kinuha yun ng nakakita ng katawan. Pero nung huli, nakita din nila ito sa kwarto kung saan nakalagay yung gamit ni Lolo Bong. Naiwan niya pala ito nung gabing umalis siya. Maaring nakalimutan niya nga ito. Ganun pa man, malaki ang hinala nila na binalikan ito ng matandang pumatay din kay McCoy. Kasi nga diba, may plano silang bawian yung matanda na ito. Siguro, nagkaroon ng pagkakataon yung matanda dahil hindi dala-dala nito ni Lolo Bong yung anting-anting niya. Kaya inunahan niya ito. Hanggang dito na lang, Boss Telmo. Meron pa akong ibang kwento. Pero sa ngayon, nawa ay magustuhan ito ng mga listeners mo. Magandang gabi sa iyo, Sir Telmo. Ako po ulit ito, si Nonoy ng North Cotabato. Magandang araw din po sa mga tagapakinig ng channel nyo. Sa mga hindi po nakakaalala, ako din yung sender ng kwento ni Dado. Isa po sa lolo ko. Ang karanasan naman na ibabahagi ko ngayon ay ang karanasan ng buong pamilya ko. Lalong-lalo na sa tatay ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Erning. Taong 2005 nang mangyari ito. Noong panahon na yon, hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang. Kahit na marami ng kwento ang nagpapaikot-ikot sa pamilya ko. Madalas naririnig ko lang yung huni nito kapag gabi at nasa loob na kami ng bahay. Partida po. Nasa bukid pa kami nakatira. Tapos nung time din na yon, ang alam ko lang na uri ng aswang ay bawa, manananggal, tik-tik at wakwak. Pero hindi sumagi sa isip ko na meron pa palang ibang uri ang mga ito. At ang malala pa, ito ang pinakaunang uri na nakita ko. Nag-aaral ako noon. Kakatapos ko lang ng grade 5 at nasa bakasyon dito sa amin. Kahit bakasyon, inilalaan namin ang oras namin at palahon sa bukid para makatulong sa mga magulang ko. Dito sa bukid namin, dalawa sa nakakatandang kapatid ni Papang ay kapitbahay namin. Magkakalapit lang rin kasi ang lupa na sinasakahan namin. Tanda ko noon. Harvest ng pakwan. Tapos, nag-request ako kay Papang. Sabi ko, adobong palakang bukid ang gusto kong hapunan. So ayun nga. Sinabi naman ni Papa na manunulo siya sa gabi. Siyempre, ako naman, tuwang-tuwa. Paborito ko po kasi yun, Sir Telmo. Nung kinagabihan niya, nag-ayos na si Papang. Si Mamang naman, nauna nang kumain. Hindi po kasi siya mahilig kumain ng palaka. Gusto ko salang sumama nun para matutunan ko din at matulungan itong si Papang sa panguhuli. Pero sinabi niya na siya na lang daw mag-isa. Malapit lang naman kasi sa bahay yung paghuhulihan niya. Ang kubo kasi nun, malapit lang ito sa sapa. Kaya walang problema sa paghahanap ng palakang bukid. So habang nanunulo si Papa nun, sinusundan ko lang ito ng tingin. Since kitang-kita naman sa bahay yon. Tapos, maliwanag din naman yung buwan nung time na yon. Maya-maya pa, may kung anong huni o tunog akong narinig. Pinawag ko kaagad si Mamang.
na nakahiga na nung time na yon. Sinabi ko yung narinig ko. Hindi kasi ito pamilyar kaya hindi ko masasabi kung ano ito. Pinakinggan namin yon. Bale ganito ang tunog nun, Sir Telmo. Kung pamilyar kayo sa tunog ng malakas na hampas ng hangin, sa nakabukas ng payong, yung tipong halos matupi na yung payong mo, ganun po yung tunog. Ramdam ko rin na hindi normal yung tunog na ito. Alam namin na nanggagaling ito sa kung ano at kung sino. Agad na tinawag ni Mamang si Papang na umuwi na lang. Lumapit naman ito at pagdating sa bahay, kukuha lang daw pala siya ng pangsibat sa palaka. Eh di si Mamang naman, sinabi niya na tama na yung nahuli niya. Eh yung naririnig kasi namin, kakaiba na talaga. Hindi na rin kami mapakali nun. Pero itong si Papang, parang wala lang. Ang sabi pa niya, kukonti pa lang daw ang huli niya kasi mailap nga dahil maliwanag yung buwan. Kulang pa daw yun sa sikmura ko, anya. Alam kasi ni Papang na matakaw talaga ako pagdating sa mga palaka. Kaya ayon, tumuloy pa rin ito sa pagbalik sa sapa. Doon lang ako banda malapit sa bahay nun. Nakatitig ako sa kanya. Panay yung pagsibat nito, doon banda sa sapa. Tapos maya-maya, bumalik yung tunog. Doon na ako nagpalingalinga sa paligid. Baka kasi makita ko kung anumang hayop ang gumagawa ng tunog na yon. Nung una, sa mga puno lang ako nakatingin. Pero wala akong maulinagan. Nung magawi yung tingin ko, doon mismo sa kalangitan, tumindig lahat ng balahibo ko sa katawan. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko noon. Katulad ng nakikita ko. Sabi ko nga, maliwanag yung buwan. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang hugis ng lumilipad na yon. Para itong payong, Sir Telmo. Literal na nakabukas na payong. Tapos, sa gitna nito, may mga nakalaylay. Hindi lang ako sigurado kung ano yon. Pero base na rin, sana ulinagan ko. Para itong nakalawit na mga lamang loob. Si Papang agad ang una kong naisip nun. Pasigaw ko itong tinatawag. Pero para bang hindi niya ako naririnig. Naisipan ko na din na tumakbo papunta sa kanya. Pero dahil sa edad ko na yon, ay nanigas na rin ang mga paa ko sa takot. Yung tipong nanghihina. At isa pa, unang beses kong makakita ng ganon. Ang ginawa ko, pinilit kong ilakad yung mga paa ko habang sumisigaw papasok ng bahay. Ginising ko si Mama na natutulog. Bumangon naman ito agad. Hinila ko ito palabas ng bahay at tinuro ko sa kanya yung nilalang na nakita ko. Hindi ko maipinta ang mukha ni Mamang nun. Kahit siya, sobrang nabigla sa nakita. Saglit itong natulala. Tapos tinapik ko ito agad para sana mapuntahan namin si Papa. Nang makagalaw ito, kaagad itong pumulot ng 2 kahoy na panggatong namin. Yung nakalagay lang dun sa gilid na bagong sibak. Patakbo na pinuntahan ito si Papang. Habang si Papang naman, parang walang kaalam-alam sa nangyayari. Napasigaw ako nun, Sir Telmo. Nang makita ko, yung lumulutang na yon, napalipad, palapit kay Papa. Sinisigawan ko siya kahit na alam ko na hindi niya ako naririnig. Nung palapit na nga itong nilalang na ito, napayuko ako. Parang ayaw kong makita
yung mga susunod na mangyayari. Naalala ko nun yung nangyari kay Lolo Dado. Yung kapag nasa malapit lang ang hihingan mo ng tulong, ay hindi ka nila maririnig kung sisigaw ka. Kaya mahina kong pinawap yung mga kamag-anak namin sa kabilang bahay. Narinig ko na lamang na sumisigaw sina Papang at Mamang. Puro mura yung naririnig ko nun. Habang binabato ni Mamang ng kahoy, nadala niya yung nilalang. Si Papa naman, agad na sinipat yung pangsibat ng palaka at hinagis ito doon. Hindi ito tinamaan. Siguro ay nakaramdam ito ng pagkagulat o alam niya na meron pang ibang tao na paparating. Kaya kusa itong lumayo nang hindi niya nagawang atakihin si Papang. Agad namang sumugod dun yung dalawang kapatid niya para tumulong. Pagbalik nila sa bahay ay inutusan ako ni Papang na magpakulo ng tubig para sa kape nila. Nung time na yon, pati pamilya ng mga kapatid niya nandun na din sa bahay. Habang nagkakape, naikwentuhan ni Mamang na yung yinalang na yan na dumulutaw sa ere ay papunta at puntirya para kay si Papa. Buti na lamang at laitulak nito ni Mamang si Papa. Kaya parehas silang natumba at napayuko. Kitang-kita ono ni Papang yung ilala na halos abot na siya mula sa pagkakahiga. Din ko rin nalaman na meron pa ng ganitong lasway na kung tawagin ay hubot. Ayon naman sa mga kapatid ni Papa, ay magyulubo daw sila ng mais. Numarin nila ako tumatawag. Kaya patabo sila pumunta sa bahay namin. Ang paglubo po ng mais sa mga hindi nakakaalam. Ito ang paghihiwalay ng mga butil nito gamit ng kamay o kudkuran. Dahil sa nangyari sa Telmo, ay hindi na nanalo mag-isa si Papa mula noon. Kapag nahuhuli siya, sigurado niya na meron siyang kasama. Ito ang una at huling karanasan namin sa hubot na yun. At dito na rin nagtatapos ang kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Geneva. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan namin sa dati naming tinitirahan sa bayan ng Oras Albay. Nasa ika-6 na baitang ako ng mga panahon na yon. Ito din ang naging rason kung bakit lumipat kami sa mismong bayan. Paghahabi ng abaka ang trabaho ni tatay at ang nanay ko naman ay nagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Ako at ang bunso naming si Kaloy ang tumutulong sa kanya. Samantalang si Kuya Randy naman at Potpot ang tumutulong kay tatay sa paghahabi ng abaka. Nakatirik ang aming bahay sa gitna ng 2 bundok. Bale, 3 bundok ang magkakalapit sa lugar. At ang kinatitirikan ng bahay namin ang nasa gitna. Magandang lugar. Maraming iba't ibang uri ng talon ang madadaanan bago marating ang aming tirahan. Yung isang bahagi pa nga ay aakalain mong swimming pool sa gitna ng 2 bundok. Dahil sa hugis at linaw ng tubig dito. Para kaming may libreng cold spring. Dahil napakalamig ng tubig. Dito kami madalas magtampisaw na magkakapatid. Dito din kami naglalaba at kumukuha ng tubig na amin iniinom at panghugas. Isang araw noon, inutusan ako ng aking nanay na tawagin na si kuya at tatay para makapananghalian. Habang naglalakad ako papunta sa pinaghahabian nila tatay ng abaka, muntik pa akong mahimatay na makita ko malaking sawa na nakatali sa puno. Tinanong ko si tatay kung saan nanggaling yung gawa ng napakalaki. Ang sabi naman ni tatay, huwag umanong galawin dahil buhay pa umanda yun. Hinding-hindi ako lumapit sa napakalaking ahas na yon. Sinabihan ko na lamang sila ni kuya na umuwi na muna para kumain. Sumunod naman ang mga ito sa akin.
Habang kumakain ng tanghalian ay kinausap kami ni tatay. May narinig kasi itong kuro-kuro sa kapitbahay namin. Hindi naman talaga masabi ng kapitbahay. Lawanan na sa mahigit 100 metro ang agwat ng kabahayan sa amin noon. Kung kaya't kahit malayo ang agwat, kapitbahay pa rin ang tawag sa amin. Bukas Lunes na mga anak ha. Papasok na. Sabay-sabay kayong umuwi. Ikaw Randy, hintayin mo yung mga kapatid mo. Ikaw yung pinakapanganay kaya sa'yo ko ihahabilin ng mga kapatid mo ha. Tumango naman ang kapatid ko na yon. Mahirap nang magtiwala sa kahit na sino ngayon. Kaya hanggat maaari, huwag kayong magtiwala sa kahit na sino. May sinabi daw kasi ang kapitbahay namin, Sir Seth, na hindi lang namin nasisigurado kung totoo ba. May 2 daw kasing bata ang nawala sa kabilang barangay noong nakarang linggo. May kumuha umano ditong isang babae. Ang buong akala daw nung nakakita ay nanay ng mga ito ang kanilang kasama dahil maayos naman ang paghawak nito sa kamay ng bata. Pero nalaman na lamang nila na hindi pala ito ang ina ng mga bata nang hinanap na ang mga ito ng kanilang mga magulang. Pinaalalahanan kami ni tatay na maging mapagmatyag. Wala kaming kamag-anak na nasa malapit. Kapag may lumapit sa amin at magsasabi ng kung ano-ano tungkol sa aming nanay o sa tatay, huwag na huwag umanong papansinin. Sumang-ayon naman kaming lahat nun. Unang pagkakataon na nangyari ang ganito sa lugar namin. Dito kami pinanganak at lumaki pero wala kaming karanasan tungkol sa mga sinasabi nilang kababalaghan. Dahil sa ganitong pangyayari, kahit ang pagpunta namin sa palikuran sa gabi ay kailangang may kasama kami. Isang araw, uwian namin galing sa eskwela. Inabot kami ng hapon ng mga oras na yon. Marami naman kaming nagsiuwian at umakyat ng bundok. Pero nang pauwi na kami sa kanya-kanya naming bahay ay naghiwa-hiwalay na kami. May isa kaming kababata na si Jeddah. Mag-isa lamang itong maglakad pauwi sa kanila. Nasa kabilang parte ng burol kasi ang bahay ng mga ito kung kaya't iba ang direksyon na kanyang tatahakin. Maayos naman kaming nakauwi ng hapon na yon. Ang sunod naman namin na pababa ng bundok ay sa susunod na linggo na uli. Hindi kasi buo ang linggo ng aming pagpasok dahil malayo kami sa Kabiasnan. 3 araw lamang sa isang linggo ang aming klase. Mula Lunes hanggang Miyerkules ng tanghali. Kinabukasan, dahil sa wala namang kaming pasok ay tinulungan ko si nanay na magtanim ng kanyang mga punlang ampalaya, okra, tupo, at iba pa mga gulay na kanyang naipunlanon. Dumating ang lolo at lola ni Jeddah. Hinahanap nito ang kanilang apo. Po, kahapon magkasama kaming umuwi, lola. Nagtahiwalay lang kami ng daan nang pauwi na siya sa inyo. Pagbibigay alam ko dito. Maluwa-luwa ang ginang dahil sa sinabi kong yon. Hindi kasi siya nakauwi, Ining. Akala ko'y sumama dito sa inyo. Paminsan-minsan kasi sumasama sa amin si Dede sa bahay at nakikitulog. Dahil sa nalaman ay nagtulong-tulong na mga tao sa amin na hanapin ang kaibigan. Tanging ako lamang at ang aking mga nakababatang kapatid ang hindi pinayagan at tumulong sa paghahanap nun. Pero si Kuya Randy at si tatay ay magkasama sa paghahanap. Umiiyak na ang lola ni Jeddah dahil sa inabot na lamang ng tanghali ay hindi pa rin nakikita ang apo nito. Hanggang sa umabot na ng 4:00 ng hapon, naisipan ni tatay at Kuya Randy kasama ang 2 pa naming kalapitbahay na pumunta sa mataas na talon. Ito ang pinakahuling talon na madaanan namin bago marating ang aming lugar. Sa pagdating nila sa lugar ay kaagad na may nakitang puting damit sa may maliit na bahagi ng yungib si Kuya. Kaagad niya itong binaba para tingnan. Sumunod naman sa kanya si tatay at ang aming kapitbahay. Napamura sila at naduduwal sa kanilang nakita nun.
Uniforme ni Jeda ang kanilang nakita na puti. At sa maliit na yungib ay nakita nila ang parte ng katawan nito. Nilalangawan na at inuudod. Hindi na napigilan ni tatay ang magmura ng magmura sa kanyang nakita. Walang kaluluwa yung may gawa nito Kinumawa masyadong bata. Nalumo sila tatay habang umuuwi. Doon sila dumiretso sa bahay nila Jeda. Ayon kay tatay, nahimatay umano ang kanyang lola nang makita ang karumal-dumal na nangyari sa apo. Umiyak ito ng pagkalakas-lakas na kahit hanggang sa amin ay dinig na dinig yon. Kahit ako man, naiiyak na ng mga oras na yun. At dahil malayo kami sa kabias nanay, ang manggagamot o babaylan na nakatira sa kabilang bundok ang tinawag ni tatay. Ito lang nagdasal at nagbindisyon sa kawawang labi ni Jeda bago nila ito'y nilibing. Pag-uwi ni tatay at Kuya Randy ay nakita ko ang panlulumo at ang pag-iyak ng mga ito. Tinanong ko kay tatay kung ano ang nangyari. Nangyari kay Jeda yung kinatatakutan namin ng nanay niyo, anak. Ano pong ibig mong sabihin? Doon na nga isiniwalat ni tatay ang lahat ng nangyari. Napaawang ang bibig ko sa narinig at hindi ko alam kung bakit muli na namang tumulo ang luha ko. Kanina lang ay naiyak ako sa klase ng pag-iyak ng kanyang lola. Halos hindi ako makapaniwala na may ganong klase ng krimen na nangyayari sa lugar namin. Wala namang ganitong pangyari dati. Bakit ba bigla-bigla na lamang nagkaroon ng ganon? Natakot ako sa isipin na hindi na kami ligtas sa mismong lugar namin noon. Dahil sa mga nangyayari ay naisipan ni tatay at ng iba pa naming kalapitbahay na halughugin ng buong lugar. Titingnan nila kung may bago bang naninirahan sa aming lugar noon. Konti lang kami ang nakatira, kung kaya't madali lamang sa kanila ang alamin kung sino ang dumadagdag sa lugar namin. Magkakilala kasi lahat ang mga residente sa lugar. Kaya't kung may dayo at gumawa ng kabalbalan, tiyak na mapapahamak ang kahantungan. Kinagabihan, hindi kami nakakain ng maayos. Si tatay at kuya ay maagang nakatulog sa pagod. Hindi man lamang nakuwang kumain ng mga ito. Hindi mawala-wala sa balintataw nila ang karumal-dumal na mukha ni Jeda. Sumunod na araw ay doon pa lamang nakakain ng dalawa. At taad din namang umalis sa mga ito. Hindi para maghanap buhay kundi para maghanap ng kung anong kababalaghan na nangyayari sa aming lugar noon. Mga anak, alis kami ng Kuya Randy nyo . Huwag kayong lumayo. Dito lang kayo sa bahay. Tulungan niyo yung mama niyo sa mga gawain dito sa bahay. Bilin sa amin ni tatay. Sinunod namin yon. Nasa paligid lamang kami ng bahay at tinutulungan si nanay sa kanyang pagtatanim. At dahil sa maraming puno ng iba't ibang prutas sa bakuran namin, doon na lamang kami umaakyat at namimitas. Nang umakyat si Potpot sa puno ng bayabas noon, aksidente siyang napatingin sa ibaba ng borola. Sa ibaba, may nakita siyang isang babaeng matanda. Pinaypay ako nito paakyat ng puno noon. Dahil sa abala din ako sa pamimitas ng kasoy, hindi ko siya napansin. Binato ako nito ng bayabas. Magrereklamo na sana ako at sisigaw nang bigla ako nitong sinenesan na manahimik. Muli ako nitong niyaya na umakyat sa puno ng bayabas na yon. Nakyurious ako sa gusto niyang ipakita. Umakyat na rin ako. Pagkaakyat ko at malapit na sa kanya, ay itinuro niya sa akin ang kanyang nakita. Nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko ang isang alay na para ba'y palaka ang klase ng paglalakad. Parang gusto nitong makaakyat sa burol ng walang inay. At dahil sa likas na makulit si Potpot,
ay kinuha nito ang tirador na kanyang suot-suot nun. Tumukot ng bato na may katamtamang laki. Binala niya yun sa tirador. Inasinta ang gumagapang na matanda na yon. Sakto namang pag-asinta niya ay ang pag-angat ng paningin ng nilalang. Kung kaya't natamaan ang mata nito. Kinilabutan kami nang bigla itong pumalahaw ng malakas. Pero hindi tunog ng tao ang sigaw na yon. Animoy palahaw yun ng isang hayop. Parang baboy na kalabaw o di kaya kambing. Yun bang nagpapalit-palitan sila ng huni? Kahit sinanay na nagtatanim ay napahinto at napalapit sa amin ni Potpot. Maging ito din naman ay napatulala nang makita naming bigla na lamang tumalon ang nilalang pabalik sa ibaba ng burol, na kung saan masukal na kagubatan ng nasa kabilang dako. Kapag pinasok mo ang masukal na kagubatan na yon, ay doon ka nito dadalin sa mataas na talon. Alon kung saan nakita nila tatay ang labi ni Jeda. Kaagad na kinaga ni nanay si Kaloy. Pinababa kami sa bayabas. Mabilisan kaming sinabihang pumasok na sa loob ng bahay. Nay, ano yun, Nay? Ano yung nakita namin? Tanong namin kay nanay. Dahil hindi pa rin rumirehistro sa utak ko kung anong nakita namin na yon. Mahigit kalahating oras pang lumipas, dumating na sina tatay at Kuya Randy. Nagtaka mga ito dahil nakasarado ang pintuan at bintana ng bahay. Napatanong siya. Kinuwento naman ni nanay kung ano ang nangyari nun. Pagkatapos nun, kinamusta ni nanay kay tatay ang kanilang pagsisiyasat sa lugar. Ayon sa kanila, may nakita umano silang kubo. Bagong gawa yun pero hindi niya maintindihan kung anong klaseng meron ang nakatira sa lugar. Wala din naman umanong tao nung tingnan nila. Naisip na lamang nila na taga-kabilang barangay. Paano kung ang nakatira sa kubo na yon ay ang nilalang na inasinta ni Potpot ng tirador? Pero hindi ko na yun natanong pa. Isinantabi ko na lamang ito. Baka kasi dala na lamang yun ang guni-guni ko. Kaya hindi na ako nakakapag-isip ng tama. Hindi na muna umalis si tatay at kuya pagkatapos ng pananghalian. Nagsabi na rin ito na magpaliban na muna sila sa paghahabi ng abaka. Ang bahay namin ang kanyang inayos. Ikinabit niya yung binili niyang yero para masigurado ang kaligtasan namin sa bahay. Inayos na rin niyang dingding ng aming tahanan. Pinalitan niya ito ng kahoy at maging ang aming sahig ay kanya ring ginawa. Ang ginatatakutan lamang namin ay tuwing mag-aaral kami. Dahil minsan ay inaabot kami ng takip silim bago makauwi. Lalo na kapag umuulan. Hindi kasi basta-basta ang pag-akyat sa bundok kapag maputik at madulas ang daan. At para mapanatili kaming ligtas ay hindi na muna kami ni tatay pinapasok sa eskwela ng panahon yon. Doon ako nagsimulang mainis sa kung sino mang gumagala o nanggagambala na ito. Nakakapirwisyo ng pag-aaral. Masipag gusto ko mag-aral sa Rosette. Gusto ko yung pumapasok. Sa mga araw na nagdaan ay ang bahay namin ang inaayos ni tatay. At nang sumapit ang linggo, dinala kami nito sa bahay ng aming lolo at lola sa Patag. Doon niya kami iniwan. Kasama namin si nanay at lola. Si lolo naman ay sumama kay tatay pabalik ng bundok, kasama ang dalawa ko pang tiyuhin. Sasama pa nga sana si Kuya Randy pero hindi na pumayag si tatay nun. Dito ka na sa nanay at mga kapatid mo, Randy. Mag-aral kayo mabuti ng mga kapatid mo ha. Saka na tayo magsama-samang muli kapag maayos na yung lahat. Wala naman na kaming nagawa nun, kundi ang pumayag. Sa kanilang pagbabalik sa bundok ay nagdala si tatay ng halos kalahating sako ng asin. Bumili din ito ng 2 mahahabang tabas.
Yun bang ginagamit sa pagputol ng tubo matapos itong anihin. Ang taba sa isang uri ng pakurba pero mahabang patalim. Magkakasama sina tatay, dalawa naming tiyo at lolo na bumalik ng bundok. Bago pa man sila umakyat ng bundok, ay isa-isa kaming nilagyan ni lolo ng pangontra. Siniguro din niya sa amin na isang aswang ang nagawang asintay ni Potpot nung nakarang araw. Maayos silang nakaakyat sa bundok at dumaan sa maliit na talon. Pero nang malapit na umano sila sa mataas na talon, bigla silang natigilan nang may nakita silang babae na naglalakad. May takip ang kanang mata nito. Pero kapag naglalakad ay hindi mong iisipin na hindi kompleto ang paningin niya. Sa direksyon na kanyang pinanggagalingan ay tila ba nanggagaling ito sa masukal na kakahuyan. Na kapag nalampasan mo yon, ay doon ka lalabas sa ibaba ng burol kung saan kami nakatira. Maya-maya pa ay naramdaman na ni tatay ang pagbasa ng kanyang bulsa. Kumukulo ang langis na kanyang dala. Luis, Dindo, maging alerto kayo. Wika ni Lolo Baloy kila tatay. Hindi ordinaryong tao ang nasa harapan natin ngayon. Magtatanong pa sana si tatay kay Lolo kung ano ang ibig nitong sabihin. Pero nakita niya nakatingin na ang babae sa kanila. Nimisi pa ito at nakita nila ang mga matutulis na ngipin ng babae na tila ba puno pa ito ng dugo. Lalapit na sala ito sa kanila pero kaagad itong binato ni Lolo Baloy. O kaya't namilog ang namumuna ng mga mata niya. Napahintuang nilalang. Napalisin na lamon si Lolo at nagpatuloy na sa paglalakad. Larinig naman nilang bagyang pag-anil nito at kaagad pumasok ito sa kakahuyan na ang direksyon ay ang lugar kung saan napipa nila Papa at Kuyang kubo na yan. Bilisan na natin paglalakad. Di natin alam kung may kasamaan ba o wala yung matandang babae yun. Wika ni Tito Dindo. Pagdating sa bahay, gulat na bulat sila. Nagkalat ang alaga naming mga manok sa lupa, Sir Seth. Wak-wak ang tiyan. Wala nang mga lamang loob. Pinatay ang mga ito. Yung klase ng pagpatay ay para bang naigalit at ang layunin ay talagang gusto malidanpe. Tanging ang bahay lamang namin ang hindi napasok nun. May inidadate si umano doon na parang proteksyon ng tinatayo pa lamang nito. At hanggat nakatayo ang pinakapundasyon ng bahay, ay hindi makakapasok ang kung anumang nilalang na may bayad ng padiriman. Sa dali pitatay, gusto niyong suguri ng nilalang pero kinausap na muna siya ni Lolo na magdahan-dahan sa bawat takbang na kanyang gagawin. Samantalang kami naman sa patad ay nasisiyan na dahil maayos na ang aming pagkilos. Makakapasok na kami sa eskwela ng maayos at makakauwi sa hapon na hindi natatakwan. Pero alam ko nakadaya ko ay hinahanap-hanap din ng mga kapatid ko ang pumubuhay namin sa bundok noon. Isang tanghali, habang papauwi ko ni magkapatid para magpananghalian, ay nakita ko muli ang dinalang. May takip ang kaliwang bahagi ng mata nito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang parfe ng mata na inasimpa ni Potpot. Potpot, nakita mo ba yung nakita ko? Oo, ate. Nakita ko. Paano yan napunta dito, pe? Yan hindi ko alam, Pot. Bilisan na natin. Si Potpot naman ay darida rin ilabas ang kanyang tirador. Aasintahin niyo umano ang bilanang kung sakaling balatin pa ritong dumapit sa amin. Maya-maya pa ay piningnan ako nito dahil tag ako si Kanoy na noon ay naihina sa takot. At dahil sa karga ko ito sa likod,
ay nabasa na rin ang damit ko. Ay makto ang matandam tung susugod sa amin pero muli itong tingirador ni Potpot sa kaliwang mata. Hinalang, nakairab ito. Ang tenga na lamang nito ang panyan na puruan. Galit na galit ang matanda na akmalasan ng mabilis na lalapit pero nakita ito ng papikbahay nila lola na noon ay nag-aasikaso sa kanyang manok na panabong. Hoy! Ano yan? Sita nito sa babae. Kaagad naman siyang nakita nito. Kung kaya't umatras ang babaeng ito panayo sa amin. Tumakbo kami pa uwi habang umiiyak na pinatawag si nanay. Umiiyak akong napsumbong kung anong nangyari noon. Gulat na bulat si nanay. Dahil doon ay hindi na kami pinapasok pa sa eskwela kahit na nasa patag pa kami. Napariyak na lamang ako sa labis na pamibiruwisyo sa amin ng aswang. Muli ay hindi na naman kami makapasok sa eskwela. Kinaudabihan, minagnat si Kaloy. Mabuti na lamang at kahit papano ay maalam si Lola Prima sa kung paano gamutin ang bakas ng aswang. Gumupit ito ng buhok ni Kanoy at laylayon ng damit na suot niya nang makita namin ang miranan na yun. Nagpausok ito ng merong palaspas at insenso. May asin, kasama ng buhok at ang laylayan ng damit ni Kaloy na ginupit. Ito ang ginamit na pamsoob sa aming tatlo. Pinaupo kami nito sa banidep, inikutan niya kami habang daladalang pamsoob na yun. Ay may ikot siya ng 7 beses habang bumubuling-bulong at bumubuga-buga. Idong minuto pagkatapos na kaning mapausukan. Samuka si Kaloy. Hanggang sa mailabas nito ang naninitim at bumubunang laway. Ayon kay Lola Prema ay yun na umano ang usog ng nilalang na siyam na iwar ni Kaloy. Pungkaya't magiging maayos ng kalagayan nito. Makita ko na muli yung aswang na mayon. Hindi ko na palalampasin yon. Matapang na wika ni Potpot habang nilulubog sa langis na may mga halamang gamot ng mga bato. May ginagamit yung pambala sa kanyang teredor. Ano yung ginagawa mo, Potpot? Ito yung dadamikan kong pambulab sa aswang ate. Inayaan ko na lamang ito. Dahil na hindi ako sigurado kung epektibo bang kanyang ginagawa. Sumunod na araw, diryang dumating si Tatay at Lolo. Nalaman ng mga ito ang nangyari sa aming magkapatid. Kung sinong nagpadam sa kanila, hindi ko alam. Kaya para hindi namin mahanap sa bundok Nandito pala sa patag. Rika ni Papa. Ikinlaim na nito sa amin ang ginawa ng ginanang sa aming mga anagar manok. Lalong nagalit si Potpot at si Kuya Ranby. Naisipan na mga ito ang gumawa ng baslay. Isang uri ng improvised na baril na gawa ito sa kahoy nang ginagamit na bala ay ang pinatuwis na kabilya. Kahit naiinis na ay nagagawa pa rin ngumiti ni Tatay. Napikipin na kasi sa balawang kabataan nila ni Tio Fig na Pio Bindo na. Hindi muna sila bumalik sa bundok ng araw na yon. Nanapili sila ng buong gabi sa bahay sa patag. Bukas! Sabay-sabay tayo ni lahat na bumalik sa bundok. Mas mainam ng sama-sama para hindi na kami mag-isip ng kalagayan dito. Lalo-lalo na itong mga batam to. Tumamo naman kami lahat sa kanyang sinabi. Hindi naman makakapasok ang nilalang sa bahay kung tutusin. Pero mas gusto nila na magsama-sama na kaming lahat. Ginardabian. Pila ba nagkakasagutan ng kunin ng mga hayop sa labas ng bahay? Wala din igil sa pagtahol ang mga alaga naming aso. Pero hindi naman ito lumalabas ng bahay man. Paikot-ikot ko ng bahay na tila ba sinusundan nito ang direksyon ng kung anumang nilalang ang umiikot sa bahay namin. Hindi na lamang ito pinansin pa.
Gusto ni tatay na balhim sa bundok ang pakikipagharap dito. Hindi kasi lahat ng tao sa patad ay naniniwala sa aswang. Kagaya na lamang ng naligtas sa amin ng araw na yan. Ang paniniwala kasi ng matandang sumuway doon sa babae. Baliw lamang ang babaeng humabol sa aming magkapatid. Kaya hindi na namang nakipagtalo pa si nanay. Sumunod bang araw, sumama na kaming lahat paket sa bundok. Habang naglalakad kami ay naroon ang pakiramdam na merong nagmamasid sa amin. Pero dahil sa marami kami, kampanbi kami gan. Lalo na kay Kalayberek kitagray po ni tatay. Alas 5 na ng hapon nang makarating kami sa bahay. At natuwa kami sa aming nadatnan dahil maayos at mapibori ng aming tahanan. Bagin ang side ng dating kawayan lamang na yun ay pinaritan na ni tatay ng purong tabla. Ganun din ang bingbin ng aming silidbuan. Tanging ang nagsisilbing sala at kusina lamang ang gawa sa kawayan. Pero hindi din ito basta-bastang masusira dahil matibay ang panilang pagkakagawa. Madinang hadalda na may mga hayop ay doon na lamang sa loob ng bahay. Ayaw ni tatay na malyares sa mga asa namin at malyares sa mga manok naming alaga. Ramdam ko na susugod ang mga ngilanan ngayong gabi. Huwi ka ni Rono. Maganda kayo, mga apo, kahit na anong marinig nyo. Huwag na huwag kayong gumawa ng inay, ha? Opo, no? Hindi nga nagkamali si Rono Banoy. Alas 8 pa lamang ng gabi. Iba't ibang inay na ang aming naririnig sa labas. Tida ba nagsasagutan ng mga ito? Maya-maya ay parang may isang kumakanta na nakakakilabot ang tunog na naririnig namin. Ayon kay Lola, orasyon o mano ito ng nilalang. Pahiwapid na handa na itong sumugot. Bubilib ako sa tapang ng milanang mayon. Gawa ng hindi nagdadarong isip try pa. Dalawang may maalam sa pangontak sa mga aswang ang nasa bahay ng Dobinyon. Si Lola at si Lolo. Isang kinog ng animoy inahing manok ang lumapit sa bahay. Nakapagtataka dahil sa inahing manok ang kinog nito. Pero kung makabangga ito sa poste, daig pa ang kalabaw. Umuuga talaga ang bahay. Habang hawak ang ginawang baslay, pumunta si Kuya Randy at Potpot sa kusina ng bahay na kung saan naroroon ang abuhan. Ketpot, bakit ka lumabas sa silid? Bumalik ka sa loob! Galit na utos ni Papa Inon. Sa akin galit ang asontay. Alam ko yan, day. Ako yung magtirador sa mapani. Lapit ka dito, aswang. Huliin mo ako. Pag-ahamon ng loko-loko kong kapatid. Siguro, narinig siya ng nilanaw. Mas nahalo pang nag-alburuto ang hunlito matapos nun. Kaya ang ginawa ni Potpot ay naghubad pa ito ng donit. Lumapit sa bahagi ng dingding na may konting siwang, lakla siyang isang daliri sa kamari. Pagkalapit niya dito, lakita niya ang maitim at pila bang abalang milalang sa kanyang ginagawa. Tinusok ni Potpot ng bala ng kanyang baslay ang bade na yan. At dahil sa lakas ng pagtusok, rinig na rinig namin lahat ang paghiyaw nito. Huli ka ngayon! Halong tawa na sigaw ni Potpot na, kala mo, nanalo lang sa larong petse. Napakanakas ng sigaw ng matanda na hindi pa rin nakaalis sa lugar kung saan ito tinusok ni Potpot. Nanabasin na sala ito ni tatay pero pagbukas pa lamang nito ng pintuan, may sumalubong na kaagad sa kanya. Napakapula ng mata ng nilalang. Binato ito ni Lolo. Pero bago pa man ito matamaan ay nabanggahan nito sa tatay.
Kung kaya't wala sa sabiri na binaril ito ni Kuya Ranby ng kanyang baslay. Pinamaan ng nilalang layon. Lapasigaw si Nanay Beg, nakita niya si tatay na maraming dugo ang lumalabas sa tiyan. Nang makita ni Kuya na nanhina ang nilalang, ay kaabir nitong pinalian ng lubid ang daig niya. Si Lolo naman, nahuli ang isa pang nilalang. Lanoo mga panahon mayon. May tama na ang dalawang mata. Iyan pala ang dahilan kung bakit hindi na ito nagawa pang makali sa sulog na bahagi ng dingding. Dahil hindi na ito makakita. Si Tio Figuera Pio Dindo naman ay pila ba pinako ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Dahil hindi na nagawa ng mga ito ang kumalaw pa. Kung hindi pa sila nilapitan ni Lola para tapikin ng malakas, ay hindi pa nila namalayan na nakatulalanan pa na sila habang nakatayo. Sa pagbalik ng kanilang ulirat, inutusan sila ni Lolo. Natulungan nila si Kuya Ranby Laykali ang nilalaw. Habang wala pa itong lakas. Ikitabi nila ang dalawang nilalang na ipinari nila sa puno ng kahoy na goma sa harap mismo ng aming tahanan. At dahil sa kampante naman na sila na wala ng kasamaan pa mo ngayon, ay iniwan na lamang nila ang mga ito sa labas nun. Tlupal, alaon na ng madaling araw. Pumasok na tayo at magpahinga na muna. Pagyaylaya ni Lolo. Tingin mo ba tayo, wala nang kasama ng dalawang to? Wala man. Kung mayroon man dapat siwagod babe mo yun. Dahil sa pagod at puyat, sumunod na lamang sila sa sinabi ni Lolo. Naabutan pa ni Darna ginadamot ni Lola ang sukat na pinamo ni tatay. Si Kuya Ranby at Potpot naman ay isinanang nila sa baga ang bala ng baslay na kanilang ginawa. Habang sinasalan pa ng mga ito ang baan, pinahiran nila ito ng lanis. Rinig na dinig namin sa loob ang paghiyaw ng babae. Yung isang nakatali ay ganapi pa na. Malalim ang mga pag-ungol na pinapakawalan nito. And kaya't anam namin na iniinda nila ang mga sugat na kanilang natamo. Hanggang sa inantok na kaming lahat. Tuwigin na rin sa pag-ingay ang mga nilalang na nakatali sa labas nun. Napagpasya na naming matulog na muna at kinabukasan na lamang tiping na ng mga nito. Sumunod na araw, nagising kami sa malakas na pagtawag dinanay ng aming mga pangalan. Nakapag-impake na mga ito, kaya't doon lang ang aking pagkataka. Napatanong ako kung anong nangyari. Minadali ako ni nanay at kailangan na umano naming umalis nun. Bitdik na ni Papi si Kaloy. Sina Lolo at Lola naman ay nagmamadali maring kasama ang dalawa naming tiyuhin. Nawala sa isipan ko ang mga nilanang na nakatali sa puno nung gabi. Saka ko na namang naalala mga ito nang maraping na namin ang bahay ni Pio Bingos na naipatag. Di na ba sumusunod lamang ako noon sa mga magulang ko nang hindi ko alam ang mga ginagawa ko. Liliwanaw din na lamang ako nung gabi na habang nagrahapunan kami. Tay, bakit tayo umalis ka agad? Nasaan na yung dalawang nilalang na nahuli ko gabi? Kaya tayo umalis anak. Pagkagising namin kanina, wala na. Putol na yung lubid ng makabuhay na naiwan sa puno. Pagpapaliwanag ni tatay nun. Iniisip nila na hindi maligtas ang lugar sa amin sa mga susunod pang gabi. Baka magtawag kung ano ng mga kamag-anak o kaangkan yan. Kung kaya't mas pinili na nilang lisanin ang lugar. Padipasin na lang muna natin yung ilang linggo bago balikan yung lugar. Isang buwan ang lumipas. Binalik ko ni Tatay at Kuya Randy kasama ng aming dalawang tiyuhin ng lugar. Naninayang ang mga ito. Nang makitang sunog ng bahay, lapit at hirapang itayo ng ating maguyaw. Dahil doon, nagpasya na lamang si Tatay na harapin na lamang ang kabuhayan
maibibigay sa kanya ni Lolo sa patab doon. At dahil wala pang asawa si Tiyo Dindo, doon kami pinapira sa kanyang tahanan. Hanggang sa makapagpatayo na si Kapay ng sarili naming bahay, maimipo niya mula doon sa binentang lupain sa may bundok. Malapit na ito sa eskwelahan. Di na kami nakapag-aral na maayos. Matapos ng pangyayaring yan, Sir Seth, ipinagpasalamat na lamang namin na hindi na kami ginambala pa ng matandang yun. Hindi ko na rin nabalitaan kung ano ang mga nangyayaring kababalagan sa may taas ng bundok. Kung nambibiktima pa rin ba ang mga aswang doon. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,